Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan at paggunita kay San Antonio Abad. Napakaganda po ng turo ni San Antonio. Sabi niya, kung ginagawa natin ang lahat para tayo ay maligtas at hindi mamatay, bakit hindi natin gawin din ang lahat para hindi mamatay ang ating mga kaluluwa? Ano ba ang kasalanan? Ano ba ang tukso ng masama? Sinasabi sa atin ng demonyo na walang ibang tunay na mahalaga kung hindi ang maging masaya sa buhay dito sa mundo. Sinasabi ng demonyo na ang pinakamahalaga ay ang pagpapakasarap ng ating mga katawan. Pag tayo ay nakikinig sa masama, kinakalimutan natin na meron pang isang daan para tayo ay maging masaya, para tayo ay maging payapa. At yan ay ang ating pakikiisa, pakikiugnay sa Diyos. Sa maraming beses na kung saan wala tayong ibang pinagdasal, kung hindi ang gumaling, magkaroon ng pera, ang maging masaya dito lang sa mundo. Nakalimutan natin na alagaan, ingatan natin, at maituwid ang ating mga puso at kaluluwa pabalik sa Diyos. Pagsisihan natin mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na tayo ay dapat magmahal sa Diyos ng buong isip, buong puso, at buong kaluluwa natin. Tayo magpakumbaba sa Kanya para makita tayong minsan pang maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto'y namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila iyon pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha
sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, bumalik si Jesus sa Capernaum. Kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang isip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing tumindig ka? Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo, dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis nang nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, isang dahilan bakit tayo minsan ay nalulungkot sa buhay? Kasalanan din naman natin Gawa-gawa ng ating isip. Di ba, palagi ko pong sinasabi sa inyo ito, na ang isip nyo pwede nyong maging kaaway o ang isip nyo pwede nyong maging kaibigan. Dahil sa isip mo, pwede mong gawin ang buhay na ito bilang langit, pero dahil din sa isip mo, pwede mong gawin ang iyong karanasan bilang isang impyerno. Be careful how you use your mind, how you think, because your mind can become your best friend or your worst enemy. Ano yung naiisip natin na nagiging dahilan madalas bakit tayo nagkakaroon ng malalim at matinding lungkot? What are those thoughts that you keep on thinking and thinking that gets you upset and depressed sometimes? Ito po, kapag iniisip mo na wala ng pag-asa, kapag iniisip mo, pinaniniwalaan mo, wala ng paraan. Kapag kumbinsido ka na wala ka ng magagawa dyan sa iyong problema o pagsubok. This is the one reason why we get upset, depressed, and sad many times. When we think and when we believe, there is no way. When we think and when we believe, there is no choice. When we think and when we believe, there is no more chance. Tingnan niyo po, bakit nadidepress ang isang tao kapag meron siyang utang? Anong iniisip niya? Wala na akong magagawa para mabayaran ko ang aking utang. Wala na akong nakikitang paraan para makakita ng pera. Talagang lubog na ako, talagang baon na ako, suko na ako. Di po ba? Ganyan madalas ang tumatakbo sa inyong mga isip. Bakit nadidepress ang taong may problema sa love life niya? Bakit nalulungkot ang isang misis o isang mister pag nag-aaway sila ng kanyang asawa? Anong nasa isip niya? Wala nang paraan para kami magkabalikan, para kami magkaayos. Talagang ganito na lang, hindi na magbabago ang aking asawa. Bakit kaya nadidepress din ang isang estudyante sa kanyang pag-aaral? Anong nasa isip niya? Hindi na ako makakapasa. Talagang hindi ako marunong Talagang ganito na talaga ako. Wala na akong chance. Bakit din nadidepress ang taong may sakit? Anong naiisip niya? Hindi na ako gagaling. Stage 4 cancer na ako. Mamamatay na ako. Bakit din may nadidepress? Sa mga nabibigo, anong nasa isip nila? Ang kanilang iniisip ay, hindi na ako makakabangon. Hindi na ako makakabawi. Hindi na ako magiging masaya. Hindi natin mapipigilan na tayo ay malulungkot at madidepress habang tayo nabubuhay. Hindi natin mapipigilan na talagang tayo ay makakaranas ng mga masasamang bagay dito sa mundo. Pero anong magagawa natin? Kung paano natin tutugunan, paano natin haharapin ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng lungkot at hirap dito sa mundo. Kung ikaw man ay nadidepress, napakaganda ng ating mabuting balita pinapaalala sa atin. Kung wala ka nang magagawa, ang Diyos palaging may magagawa para sa iyo. Ang Diyos gagawa ng daan para magkaroon ng sagot ang problema mo. If you cannot find a way, God will always make a way. Amen? And why? Why can God make a way for us? Because Jesus proclaimed, He is the way. Makakagawa ng daan ng Diyos para sa iyo dahil ang Diyos mismo ang daan. Mga kapatid, kapag po nadidepress kayo, magpatuloy lang kayo. Magmahal kayo, manalig kayo, umasa kayo. Tingnan niyo po, balikan niyo, napakaganda ng ating kwento sa Ebanghelyo. Wala daw paraan ang mga magkakaibigan, itong 4 na tao, para mailapit nila ang kanilang kaibigan na paralitiko at may sakit kay Jesus. Maraming mga tao
doon sa bahay, sa tahanan ng ating Panginoon. Punong-puno, hanggang doon daw po sa pintuan. Nagsisiksikan na talaga sila. Pero dahil itong mga magkakaibigan, minamahal nilang kaibigan nila. Dahil itong 4 na taong ito, umaasa sila na gagaling ang kanilang kaibigan. Dahil itong mga taong ito, nananalig na may magagawa si Jesus para sa kanilang kaibigan, naghanap sila ng daan para makalapit sa ating Panginoon. Anong ginawa nila? Binutas daw nila yung bubungan para daw maihulog, mailapit ang kanilang kaibigan kay Jesus. Sino makakaisip nun? Hindi man sila nahiya sa ating Panginoon, bahay niya yon, sinira nila. Bakit nagkaroon sila ng lakas ng loob? Bakit nagkaroon sila ng talino, makahanap ng daan para lang makalapit sa ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang mga magkakaibigan na ito ay punong-puno ng pagmamahal, ng pananampalataya at ng pag-asa. At dahil gumawa sila ng paraan para mailapit ang kanilang minamahal sa Panginoon, tingnan niyo po, ang Panginoon gumawa siya ng paraan para ang paralitiko ay gumaling. That is the good news. If you make a way to the Lord will make a way for you. God will always bless our efforts, most especially if what we do is full of faith, full of love, and full of hope. And when you love, when you have faith, when you have hope, nothing is impossible. Amen? Mga kapatid, never say never. Huwag mong sasabihin na wala na. Ang dapat na sabihin mo, ang dapat na panalangin mo, ang dapat isipin mo at paniwalaan mo ito. Kaya pa, meron pa, may Diyos pa. Amen? Gusto ko pong tandaan nyo ito, that hope will say, there is always a way. But faith will always find a way. And when you have love, it will always make a way. Ang ganda po, no? Tandaan niyo po, mga kapatid, kapag umaasa ka, sasabihin mo palagi may paraan, may daan, may sagot. Kapag nananalig ka, palagi kang makakakita ng daan, ng sagot. At kapag ikaw ay nagmamahal, gagawa at gagawa ka ng paraan. As long as there is a God, there is an answer to our problems. As long as there is a God, there is a way forward. Kailan mawawala ng sagot sa iyong problema? Kapag wala na ang Diyos. Pero ang tanong ko, kailan ba mawawala ang Diyos? Di ba? Walang oras at panahon na wala ang Diyos. Ang problema lang, palagi tayong nawawala sa piling ng Diyos. Amen? Habang may Diyos, may daan, may paraan, may sagot. Amen? Jesus proclaimed, I am the way, the truth, and the life. Ang problema din madalas sa atin, di po ba? Hinuhuli natin ang Diyos. Pag meron tayong problema, nahuhuli nating naaalala at pinipili ang Diyos. Pag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, meron nga mga iba, hindi po ba? Magpapa-anoint pagkatapos lang, pinuntahan yung albularyo. Meron din mga iba, imbis na magdasal, nakukuha pang sumugal. Kakaunti na nga ang pera, napakaraming utang, nakukuha pang mag-online casino. Meron din mga iba, nalulungkot sila. Imbis na magsimba, magbasa ng Biblia, anong ginagawa? Sila'y nagda-drugs, kukuha pang uminom, nakikipagbarkada, o manood ng pornografiya. My dear friends, don't make God your last resort. God should be our first priority. God should always be our first option. Kaya wag mong sasabihin, wala na, baka nakakaligtaan mo lang. Nandyan pa ang Diyos sa iyong tabi. Nandyan ang Diyos sa iyo. Tinanggap mo siya. Hindi mo lang maramdaman ang Diyos kasi palagi kang nakikinig dyan sa masamang espiritu, sa isip at sa puso mo. Kapatid, kung sobrang nahihirapan ka na, magdasal ka at
manalangin ka. Anong magandang sabihin? Anong magandang paniwalaan? Sabihin mo, kaya pa, meron pa, may Diyos pa. Amen? Palaging available ang Diyos para sa atin. Hinihintay lang niya tayo. Ang tanong, kailan ka ba lalapit sa Kanya? Sana ngayon na. Ano man ang problema mo, kapatid, ang Diyos nandyan, kayang-kaya niya. Paralisado ka man sa iyong lungkot, tandaan mo, manalig ka, magmahal ka, at umasa ka. Amen. Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at mga hinain ng simbahan at ng buong mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang binigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa. Sa paghahain ng mga alay ngayon si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming maghadlangan sa anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila ng tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal.
na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristong Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio nung sa lakas ng kadiliman. Siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung tayo po ay gagawa ng paraan para lumapit sa Diyos, ang Diyos naman ay gagawa ng daan para masagot ang ating mga suliranin at pagsubok sa buhay. Find a way to be close to the Lord, and the Lord will find a way to help you with your problems. Always have faith, hope, and love. Because with hope, it will say there is always a way. Love will make a way. Faith will find a way. Pero mga kapatid, minsan sa buhay natin, tayo din ay nakakaranas na kahit na anong gawin natin, tayo nanghihina, hindi tayo makalapit sa Diyos. Dala ng ating kahinaan, dala ng ating karupukan. Pero bakit pa rin tayo'y binabasbasan ng Diyos minsan? Bakit ba tayo ay pinagpapala ng Panginoon? Bakit kahit na tayo'y may mga pagkukulang ng paglalapit sa Kanya, tayo pa rin ay nakakaranas ng Kanyang pagmamahal? Ito ay dahil merong mga ibang taong nagmamahal sa atin at tayo'y nilalapit sa Diyos. We might not be conscious of that. Baka hindi ka mulat, hindi ka aware na kahit na hindi mo kayang lumapit sa Diyos, merong mga ibang naglalapit sa iyo kay Jesus. Yan ang iyong mga kaibigan, yan ay ang iyong mga pamilya, yan ay ang mga taong concern at nagmamahal sa iyo. Habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang awa, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kabutihan, paano naman itong mga tao na walang sawang naglalapit sa iyo sa Diyos? Paano naman itong mga taong walang sawang nananalangin at nagdadasal para sa iyo? Pinasalamatan mo na ba sila? In-appreciate mo na ba sila? Kaya nga po, kapatid, sa araw pong ito, atin silang alalahanin, atin silang tandaan. Please, write 4 names of these people who constantly pray for you. Sino ba yung mga taong yan na walang sawang
nagdadasal sa'yo, nagmamahal sa'yo, pinagtsatsagaan ka. Meron. Hindi mo lang sila napapansin. Meron taong nagmamahal sa'yo. Baka naman masyado ka lang focus sa iyong sarili at nakalimutan mo na sila. Tandaan natin ang kahulugan ng kabanalan. That holiness is being friends with the Lord. Banal ang mga tao sa buhay natin kung sila nagiging daan para tayo ilapit sa Diyos. Sino yung mga kaibigan mo na may magandang loob? Kapatid, sulat mo yung pangalan ng mga yan. Lagay mo sila sa iyong altar. Pasalamatan mo sila. Dahil ang mga pagpapala na iyong tinanggap, hindi lang dahil galing yan sa pagmamahal ng Diyos, pero dahil may nagmamahal sa iyo at merong nagdadasal para sa iyo. Appreciate these people. Constantly pray for you. You are being blessed because of your loved ones, because of your friends. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.